Sa simula po ng kampanya para sa eleksyon 2025, kanya-kanyang latag ang mga kandidato sa pagkasenador ng mga plataporma para suyuin ang mga botante. Saksi, si Rafi Tima. Sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte, sinimula ng senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang kampanya. Kompleto ang 12 kandidato na sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, at Congresswoman Camille Villar. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. May kanya-kanya silang gustong isulong kapag naluklok sa Senado, kasabay ng pangako ng suporta sa mga programa ng Administrasyong Marcos. Sa vote-rich province na Cavite naman ay sinagawa ang People's Campaign Kick-Off Rally ng returning Senate hopefuls na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ilan sa hangad nilang reforma ay usapin ng food security, pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paglutas sa education crisis. Inendorso sila ni dating Vice President Leni Robredo. Hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections. Sa kartilya ng Katipunan sa Maynila naman ang kick-off ceremony ng Makabayan. Ipinakilala rito ang 11 kasali sa kanilang senatorial slate, sina Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Congresswoman Arlene Brosas, Teddy Casino, Congresswoman Franz Castro, Mimi Doringo, Modi Floranda, at Danilo Ramos. Nasa Mindanao, sina Amira Lidasan at Liza Masa. Dahil kulang umano sa pondo, grassroots campaigning daw ang kanilang gagawin. Iikot sa mga komunidad at magbabahay-bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Idipilaban sa Huwebes pa magsasagawa ng Proclamation Rally. Pero may kanya-kanyang aktibidad na ang mga kandidato. Nag-kick-off sa Pasig ang kampanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong. Dumating din sa pagtitipon sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Attorney Jimmy Bondoc. Gayon din si dating Secretary Allen Capuyan, Attorney J.D. Hinlo at Attorney Raul Lambino. Mga senatorial candidate raw silang sinusuportahan ng KOJC. Si Senador Bongo nangampanya naman sa Davao City. Inaalam pa aktibidad ng mga kaalyado nilang sina Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador at Congressman Rodante Marcoleta. Umarangkada na rin ang kampanya ng iba pang senatorial candidates. Nag-ikot sa Kabasalan Town, Zamboanga, Sibugay si independent candidate Roberto Balyon para isulong ang kanyang mga plataforma kaugnay sa fisheries and land reform, kalikasan at seguridad sa pagkain. Guest speaker sa General Assembly ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated si dating Senador Gringo Onasan. Sa Plaza Miranda sa Maynila isinagawa ni Attorney Sunny Matula at Zubair Mustafa ang unang araw ng kanilang kampanya. Isinusulong nila ang karapatan ng mga manggagawa, mga magsasaka at pagbibigay ng disenteng sahod. Ang independent candidate na si Ben Tulfo sinimulan ng kampanya sa barangay sa Uyo, Quezon City. Kabilang sa kanyang plataforma ay kontra sa iba't ibang uri ng pang-abuso. Sinusundan din natin ang aktibidad ng ibang tatakbong senador para sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.